Unti-unti na kami naghahanda para sa pangalawang kasal namin ni Carlos. Di naman ako nagmamadali pero siya tong atat na atat at excited na sa pagpe-prepare dahil di pa naman siya sigurado kung tatanggapin ko ang proposal niya. Meron na pala siya na contact na wedding coordinator. Ganon siya ka-OA. Balak namin ganapin ang kasal sa mismong 5th wedding anniversary namin. Sinabi niya rin gusto niyang gawing ang grande yon pero tinutulan ko kaagad. Nais ko maging exclusive lang yon sa mga malalapit at mahal namin sa buhay. Hindi na kailangan ng media o sino-sino pang tao. Fine baby, I will let you decide for everything. Go whatever you want, he told me as my smile grew bigger. I clapped my hands happily as I giggled. Amusement danced in his eyes lovingly while staring at me. I love the childish and soft side of yours. Damn, it made me fall deeper to you. He whispered to my ears and tugged a strand of my hair beside my ears. Siguro sinasabi mo lang yan pero deep inside naiirita ka na sa akin. I playfully rolled my eyes. Of course I was joking, but my mouth fell open when he agreed. He fucking shamelessly agreed to what I've said. He nodded his head. Yeah, right. Carlos! Bumilis ang aking paghinga. Tumayo ako sa kama at nagpapadyak ng paa. Inampas ko siya ng unan pero nagawa niya iwasan kahit nakatalikod pa siya. What the heck? May mata ba siya sa likod? Nakangisi niyang inikot ang swivel chair paharap sa akin habang pinaglalaro ng daliri ng pang-ibabang labi. Para bang masaya pa ang loko na umusok ang ilong at masama ang loob sa kanya. Why is my baby so mad? Umarko ang kanyang ilik at mahimigan pang pang-asar sa kanyang boses. Because you agree na nakakairita nga ako. I spatted. Tila pinagsakloban ako ng langit at lupa. Nangingilid ang luha kong umupo sa kama. Kumibot-kibot pa ang aking labi at parang dinudurog ang aking puso. I didn't know why I'm hella emotional this past few days. Kahit simpleng bagay, napaka-big deal sa akin lahat. Minsan masaya ako tas bigla na lang ako maiirita. May mga oras na ayoko na iwalay sa tabi ko si Aziel pero mas madalas na ayoko siyang makita. Nakaka-badtrip yung mukha niya. I am not yet done talking my wife. Inunahan mo lang ako magsalita. Pagdadahilan niya kaya mas lalong umasim ang ekspresyon ko. What I was trying to say, nakakairita na kahit wala kang ginagawa ay ang ganda-ganda mo. Lulusot ka pang gunggong ka? Bulong ko sa sarili. Gunggong? What? His manly and raspy laugh echoed the whole room. I found it extremely sexy pero naiirita rin talaga ako. Gusto ko siyang suntukin. Ang sarap tabunan ng una ng kanyang mukha hanggang sa hindi na siya makahinga. I blinked my eyes as my jaw dropped. What the hell are you thinking, Arya? Na makita niyang di talaga ako natutuwa, tumigil siya sa kakatawa at kinagatang pang ibabang labi. Sinanyasan niya akong lumapit sa kanya, pero hindi ako gumalaw sa kinaupuan. Inirapan ko ulit siya at pinagkabala na ng aking mga daliri na kakalagay lang niya ng nail polish kani-kanina lang. It was raining cats and dogs outside. According to the news, there was a typhoon today. I could hear the waves violently hit the seashore. I didn't know, but for me it was orgasm. So calming to hear. This was perfect weather to drink coffee while staring outside the window, read books, or simply cuddle and have a casual talk with someone that you love. Gusto ko nga sana mag-swimming, kaso ayokong payagan lumabas si Carlos. Delikado raw dahil baka matangay ako ng alon o kaya mabagsakan ako ng puno. Napaka-overacting talaga. Tumayo siya mula sa kanyang swivel chair at marang umupo sa dulo ng kama. Akmang lalayo ko sa kanya nang hulingin niyang aking bewang at sabalitan akong iniupo sa kanyang hita. Tumili ako at sinubukang kumawala pero pinirmi niya ako. Stop moving or else you want my dick to be hard as wood. Walang preno na niyang sabi. Nanigas ako at agad na pinamulahan ng mukha. Sinilip niya ako kaya kitang-kita niya ang reaksyon ko. Kaya mo rin na naman siyang humalaka. Stop laughing, Carlos. Your voice irritates me. Reklamo ko. Tumikhim siya at binasa ang pang ibabang labi. You look 10 times hotter when you're grumpy. Halos mapaigdad ako na maramdaman ng maliliit na halik ang aking leeg. Ewan ko pero sa salita niya tila unti-unti napawi ang pagkiritang nararamdaman ko sa kanya. Muling lumambot ang aking puso at kapagkuhan. Tumagilid ako ng upo sa kanyang hita para iapos ang parehong braso sa kanyang batok. Nagningning ang mga mata niya sa ginawa ko. I love you, he murmured and I heartily smiled at him. I love you and thank you for giving me another chance to fulfill my dream wedding. I mumbled and I felt his one hand caressing my waist. Muling nanikip ang aking dibdib at ayun na naman ang nagbabadsang luha. Lumambot ang kanyang ekspresyon at nagsimula na magpanik nang humagulhol ako ng iyak. Oh baby, why are you crying? May nasabi ba akong hindi mo gusto? May masakit pa sa'yo? Natataranta at nag-aabala niyang tanong.
Tinayo niya pa ako para suriin ang bawat parte ng katawan ko. Kulot na kulot ang kanya noon na ibalik niyang tingin sa akin. Baby? He called me softly but his gaze sent shivers down to my spine. Tell me what's wrong. Sunod-sunod ang ginawa kong pag-iling. Suminghot ako at pinunasan ng luha gamit ang likod ng palad. Masaya lang ako. Tugon ko at halos mag-isang linya ang kanyang kilay. If you're happy, then why are you crying? Naguguluhang tulong niya. Napakakulit naman talaga ba? Masaya nga kasi ako. Then you should be laughing. He hissed and hugged me tightly. Damn wife, you're confusing. I cried again. My shoulders were moving up and down as my visions became blurry because of my hot tears. Inalo niya ako ng inalo. Para ipang pagbulong niya na matatamis na kataga. Hindi niya na alam kung paano pagsuyo pang gagawin niya kaya natatawa na rin ako. Hindi ko lang talaga maiwasan na maging emosyonal. Ni kahit sa hinuha kasi hindi ko naisip na posible pa pala itong mangyari. Buong akala ko wala na kaming pag-asa. Na malabo na maging maayos pa kaming dalawa. Na hanggang sa papel lamang talaga kami at hindi magiging mag-asawa. Hindi madali ang pinagdaanan ko. Mahirap lunukin ng mga salitang narinig ko kaya akala ko di na kami aabot pa sa dulo pero mali ako kasi eto kami. Sa kabila ng lahat, sa kanya at sa kanya pa rin pala ako babalik. This has been my dream ever since. Organizing and being hands-on for my own wedding. Yung hindi ako didiktahan sa kung namang dapat na maging desisyon ko. Ibang-iba yung excitement na nararamdaman ko ngayon kumpara noong unang kasal namin. Siguro kasi hindi lalabag sa loob niya. Na mutual decision na ito at hindi kagaya ng una para lang sa negosyo at pansariling kagustuhan. So far, ano pa lang na-finalize? He asked while gently combing my hair. Nakahiga siya sa kama habang ako naman nakadapa sa kanyang dibdib. Malaya ako napapakinggan ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Natutuwa rin ako doon sa tuwing nagsasalita siya ay parang nagva-vibrate iyon. Date pa lang. Sa next month pa yung sked natin with wedding organizers pati na rin yung cake tasting. Nakapikit kong sagot. What about your gowns and my tuxedo? Saan bansa mo gusto magpagawa? Umiling ka agad ako. Hindi na. Si Ate Chantal lang bahala dyan. Sabi niya siya na magde-design at gagawa ng lahat ng damit. Sabihin na lang daw natin siya kung kailan natin tayo may free time para magpakasukat. Mas lalo pang lumakas ang hangin at ulan. Nawalan na rin ng kuryente kaya madilim na. Meron namang generator pero hindi na rin namin kailangan yon dahil wala naman na kaming ibang ginagawa. Nagkakadalan kami habang pinag-uusapan ng mga ganap sa wedding hanggang sa dumako na nga kung saan ang topic namin. Alam mo ba kung nasan ngayon si Lizzie? I suddenly asked out of the blue. Buo ba ang tingin niya sa akin? Dumilim ang kanyang mga mata kasabay ng pagtitiimbagang. I don't know where she is. We, he lazily groaned. I'm telling the truth. Hindi mo na ba siya nakakausap? No, why would I talk to her? Balik niyang tanong. Napabuntong hininga naman ako at mas binaon ang mukha sa kanyang leeg. Sa totoo lang hanggang ngayon, may parte pa rin sa akin na nagigilty sa nangyari sa kanya. Pero may bahagi din nagsasabi na hindi ko ginusto ang nangyari, lalo na ang pagkawala ng anak nila ni Carlos. Totoo naman yon. Hindi ko talaga ginusto at ni sa panaginip, hindi ko inisip na mangyayari iyon. Kung kaya ko lang ibalik ang panahon, pipiliin ko kung anong tama. Hindi ako magiging makasarili. Gusto ko siya makausap para makahingi rin ako ng tawad sa lahat ng pagkakamali, lalo na sa parte ko saan alam kong may relasyon sila. Pero sumang-ayon pa rin ako sa gusto ni Daddy. May mga gabing binabagabag pa rin ako ng konsensya, lalo na sa mga panong sobrang saya namin ni Carlos. Kung bibigyan mo ako ng tsansang makaharap siya, hindi ko alam kung may kapal na mukha pa akong iharap sa kanya. She wasn't good to me. She somehow made me feel so less, so unworthy, but I believe that no woman deserves to lose her own child. No matter how bad the person you were, we were both wrong in our own ways. That was I believe. No need to justify our mistakes. Totoo bang para nakababatang kapatid lang ang turing mo sa akin noon? Hindi ko mabigyan ang bahagyang matawa. Matagal siya bago sumagot at medyo may pag-aalangan pa sa boses niya. Would you be mad if I said yes? Mababakas ang kaba sa tono ng kanyang pananalita. Matunog akong umisit umiling. Hindi no, sira. I giggled. But I'm curious how you develop your feelings for me. Nakahinga siya na maluwag at mas sumigpit pang yakap sa akin. I will tell you the story. Umayos ako ng pagkakahiga sa kanyang dibdib. Inianda ang sarili makinig. So basically, I was still living abroad when we met. I miss her badly. I miss spending my quality time with a sister and spoiling her so much. Panimula niya. Then, my relationship with Anne was also on the rocks at that time. We've been on and off since my parents did not allow me to follow her there. Instead, they were insisting that I shift and focus on a business-related course. Dahil doon, mas lalong lumala ang away namin dalawa.
We were both toxic since I guess that we weren't mature enough that time. And the truth is, hindi ganun kalalim ang pagmamahal namin sa isa't isa. My forehead creased as I gave him a question look. What do you mean? We were just forced to be together since our family were good friends and partners in business too. We loved each other but not deeply. We just have no choice. I let out a deep sigh. Parang ang sakit naman nun. Minahal ka lang kasi ikaw yung nandyan. Minahal ka lang kasi walang pagpipilian. Parang mayroong sumuntok sa aking dibdib. Ibig sabihin ba na yun, ganun din ang nararamdaman niya para sa akin? Dahil nakatali na kami sa isa't isa. Wala na rin siyang choice kundi ang ipagpatuloy na lamang lahat ng ito. Stop overthinking. Hindi ganun ang nararamdaman ko para sa'yo. Agad niyang depensa. Ano pala? I have found you attractive since I've met you, Sean. But I did not entertain those feelings because it's nothing for me. Just a normal reaction and you're a minor for heaven's sake. He chuckled a bit. My feelings for you developed when we got married and started to live together. Hindi makapaniwalang nag-angat ako ng tingin sa kanya na medyo natatawa pa. Paano mangyayari yun ay palagi kang wala? I'm watching you. He smirked and saw my brows furrowed at him. Through our CCTV. Every move, actions, and emotions amazed me. So effortless but you can make any single guy so smitten. Palagi mo nakikitang galit ako sa'yo pero ang totoo, walang oras na hindi kita pinagmamasan at pinupuri sa isipan ko. Segundo, minuto. Walang araw na hindi ikaw ang naman ito. He pointed his heart and smiled at me. I was a scared dick. I will admit, I was blinded by my own pain. I did not treat you right because I let my anger consume me. And I am sorry for that, baby. You don't deserve it. I could feel the sincerity with his words. I did not speak because I know that he has a lot to say. I'm sorry for the treatment that made you feel not enough as a woman, as a person and as a wife. I'm sorry if you felt like I objectified you in any way. He kissed my forehead and when he heard my tiny sobs, I buried my face in his chest and cried harder. Carlos, as we renew our vows, I promise to do my best as a husband. I choose you in 100 lifetime, in 100 worlds, and in any versions of reality. Inaya niya akong bumangon at tumayo. Lumapit siya sa bintana at binuksan iyon dahilan para may pumasok na katiting na liwanag sa loob ng cabin. Malakas pa rin ang hangin at ang ulan. Dinig na dinig ang bawat marahas sa paghihip at pagpatak. Carlos, anong ginagawa mo? Nagtataka ko siyang pinanood sa ginagawa. Hindi niya ako sinagot, sinulipan lamang. Dumiretso siya sa side table at kinuha ang kanyang cellphone. At ilang saglit pa, namatawi ng isang magandang tugtugin na perpekto para sa ganitong klaseng panahon. Overnight scenes, dinner and wine. Saturday girls, I was never in love. Never had a time in my hustle and hurry world, laughing myself to sleep. Waking up lonely, I needed someone to hold me. Bumalik siya sa may bintana at inabot ang isang palad sa akin. Umisi siya na napakatamis at pinagdaasan ako ng kilay. It's such a crazy old town. It can drag you down till you run out of dreams. So you party all night to the music and lights. Dance with me. Wika niya sa akin. Agad ko nakuha ang gusto niyang sabihin. Bahagya ako natawa at tinanggap ang kamay niya. Nakalahad. Kinapit niya ako sa bewang at niyakap ako ng mahigpit. Binaon ang ulo sa aking leg at di naman ako naging madamot na bigyan siya ng sapat na espasyo. But you don't know what happiness means. I was dancing in the dark with strangers, no love around me, when suddenly you found me. Oh girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need, you're everything to me. He suddenly sang in a low tone, but enough for me to hear. I bit my lower lip to suppress my overflowing emotions as we continued to sway our body with the music. Under the gloomy weather, my heart and soul felt so light. Just the perfect moment to end the night. Naging maayos ng panahon sa mga sumunod na araw at kailangan niyang lumuwas ng Maynila para sa trabaho. Kinukumbinsi niya ako sumama at di naman ako tumanggi. Naisip ko rin gusto kong bisitahin naman sulat si Manang Yeta. Gusto ko sana siyang personal na imbitahan para sa kasal namin ni Aziel at marami rin akong gustong ikwento pa sa kanya. Bigla ko siyang na-miss. Bigla ko na-miss ang ingay ng Maynila. Sobrang excited ako, masama ang pakiramdam ko habang nasa biyahe kami. Di rin ako makausap na maayos si Carlos dahil palagi akong tulog. Sobrang selan din ang pangamoy ko at nairita ako sa tapang ng pabango niya. Grabe yung pagtitiis ko sa loob ng eroplano. Pigil na pigil ako sa pagbaliktad ng aking sikmura. Na makababa kami sa airport, nakabang na rin isang itim na BMW ni Carlos. Naroon din sa likod ng isang SUV ko sa nagabang ang mga bodyguard niya na ABC.
Yumuko sila sa amin para magbigay galang at sila nang nagpasok ng mga gamit sa sasakyan. Mayroon ding meter na nagkukumahog na lumapit sa amin pero hindi magawa dahil sa higpit ng security. Get inside the car. Carlos commanded me using his soft voice yet a stern look on his face. Inilalala niya ako pabasa sa front seat. Siya mismo nagkabit ng seatbelt sa akin. Siniguro muna niyang maayos at komportable ang lagay ko bago humalik sa aking noo. I will just talk to them, pertaining to his bodyguards. I hummed as an answer and rested my head. Kagigising ko lang pero inaantok na naman ako. Narinig kong mahini niyang pagtawa bago sarado ang pinto ng kotse. Nanatili lamang napikit ang aking mga mata habang minamandohan niya ang kanyang mga tauhan. Di rin naman nagtagal, pumasok na siya sa driver's seat. Binuksan na makin at sinimulang maniobrahan ang kanyang BMW. Ang ABC kasunod pa rin sa likod namin. Aren't you hungry, baby? Gusto mo bang duman tayo sa drive-thru? He asked me as if I felt his one callous hand squeeze my thigh. I am fine. Di ako gutom. Tugon ko. Sakto namang nagkulay pula ang stoplight kaya nagkaroon ng pagkakataon na titigan ako ng matagal. Kurot ang kanyang noti na nagtataka sa inaasta ko. Sa buong biyahe pa uwi sa mansyon, siya lamang ang nagsasalita at nagkukwento. Tipid na sagot lang ginagawa ko pero hindi naman siya nagrereklamo. Nagkalikot na lang din ako ng kung ano-ano sa cellphone ko at nag-online shopping na rin. Bumili ako ng bagong pabango niya, yung strawberry scent. Mamaya itatapon ko na lahat na nasa walk-in closet niya. We're home, Carlos announced happily. Di nagtagal nakarating na kami sa aming bahay. Mula pa lang sa gate nakatanaw ko na si Manang Yeta na nagningning ang mata at bakas ng pananabik sa mukha. Di na ako mapakali sa aking kinaupuan at napansin niyo ni Carlos. Napangisi tuloy siya. Bumusina siya sa guard at diretso ang kotse sa parking lot. Shantria, relax, he said to me laughing. I miss Manang Yeta. I pouted my lips as I excitedly took off my seatbelt. Muli siyang humalakak na makitang nagningning ang kamay ko at hindi ko na rin matanggal na maayos. Inilapit niya ang sarili sa akin at siya na mismo ang nagtanggal. Ginulop ang aking buhok at nanggigil na kinagat ang aking pisngi. Aray ko naman. Nakasimangat kong reklamo at bahagya siyang itinulak. Ganda mo, pambobola niya. Muli ko na namang naamoy ang kanyang pabango at pakiramdam ko'y tuloy nang bumagtad ang aking sikmura. Nagmamadali ako lumabas at tumakbo sa my garden para sumuka. May bahid ng pag-aaralang tinawag ni Carlos at Manang Yeta ang pangalan ko. Agad kong narinig ang mabibigat nilang yapak patungo sa akin. Sus ko, ano nangyari? Nag-aalalang tanong ni Manang. Baby, what's happening? Agad niyang sinikop ang aking buhok gamit ang isang kamay habang isa na may humihimas sa aking likuran. Umiling ako at kumumpas. Manang Yeta, pakikuha po ako ng tubig. Kung pwede rin po, tumawag na rin kayo ng doktor. I'm fine. No, you're not. Matigas na niya. I said I'm okay. Hindi lang talaga ako sanay magbiyahe. Pagpapumilit ko. Arya, I stomped my feet angrily and cut him off. Ang gulit mo naman eh. Sinabi ko na nga okay lang ako. Masyado kang praning, Carlos. Baka ikaw may kailangan ng doktor. Naiinis ko pang sagot at patubog na pumasok na sa loob ng mansyon. I heard him groan frustratedly before he followed me inside. Namiss kita, Iha. Isang mainit na yakap ang binigay sa akin ng matandang ginang. Namiss din kita, Manang Yeta. Sobra po. Niyakap ko siya pabalik at dinama iyon. Narito na kami ngayon sa master's bedroom, katatapos ng kumain ng hapunan. Parang ang fiestang lamesa dahil sa dami ng pagkain ihanda para sa akin. Lahat yon puro paborito ko pa pero ewan ko ba. Alam ko masarap siya magluto pero hindi ko talaga trip kainin. May iba akong hinahanap pero nahiya naman ako magsabi.